Meron nga kami sir mga experience eh. Bumili muna ng machine, wala pang building yon. Nilagay lang muna sa bahay. Hindi pinakita yung kanyang water station. Nasa bahay lang. Binibili ng tao, gusto yung lasa ng tubig. Hanggang sa lumakas yung business. Yung nasa likod mo sir, malaki sir na main drain. Ito, yung mga nasa likod ko, ginagamit sa poultry, ginagamit sa resort, ginagamit sa yung malaking demand, malaking volume ng capacity na kailangan. Gusto kong gamitin yan sa package 10 dito eh. Kaya lang, mag-overkill sir eh, mahal to. Ayun nga lang, 708,000, medyo nalulula na yung customer eh. Lalagyan ko pa yan, baka umabot ng million yan sir. Pero maganda kung yan, ano? Order ka, laki, no? Pang planta. Pero ganda niyan, sir, no? The next package 11 is here. Magkano yung ano nyo sir? Yung parang vending machine na 50,000, sir. yung van. Van na siya. 24 hours ka na bukas ang water station mo, 50K lang. Mura, no? Gano'ng kalaki yun sir? Mga ganito yun, sir. May sariling UV yun, may sariling bukasan. Kasi sa labas mo ilalagay eh. Dapat sterilize lahat ang lalabas doon. Kasi marami rin gumagawa niyan, sir eh. Pero yung kanila kasi walang UV eh. Dapat sterilize. Pwede mong i-add bago namin deliver, sir, para at least pagkadating doon, sir. Kasi yan naman, testingin namin dito lahat yan. Yung ano namin, sir, yung 1 tonner namin, sir, parang ganito lang din kabigat eh. Pag buo, bigat to, sir, pag may laman. Bigat niya. Abot naman sa building na paglalagyan sir, yung pagka nag-down ako sir, di ba, mag-release na kayo ng layout. So, Yes, sir. para mapagsimula. Yes, sir. Tama. Tama po. Nanonood ka nga. Sir, naka-video ka din, sir. Ilan ba isama kita? Okay. Yun. Okay. Sige po, Sama si Chakiba. Baka may gusto kang batiin, sir. Dati kasi, puro sa akin lang nakaharap eh. Ngayon, sinasama ko na, sir. Para in case po. Nakita ko nga sir, hindi pa kayo Hindi, okay lang yun. Kumbaga, I highly respect that. Pero, sir, ganito yan eh. If I can help you to market your business by using my channel, why not? Pero yung iba, syempre, we need to take care of their privacy. Pag sinabi mo sa akin na bawal, hindi kami kausap. So yung sa truck sir, may magkano yung babayaran ko dun sir? Magkano yung tracking nyo sa ate? Batangas Port. Alam ko yung pagka ganun, di ko alam kung magkano yung Batangas Port to Aklan. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ko makukompute yun. Ganito lang ang rate natin dyan. Kung magkano yung papunta from here to Batangas, kukompute namin yun. Tapos from Batangas to Aklan. And then times 2 lang. Kasi babalik yung truck ko eh. Wala namang load yun eh. Kasi yun din ang gastos doon pagbalik. Siguro sir, rough estimate nasa 40 to 50,000. Rough estimate. Kasi usually ganun yung nagiging rate ng tracking eh. Truck naman po kasi forward eh. Malaki yun eh. Sulit naman, punuin mo na lang. Punuin mo yung isang buong tracking. Sabi mo nanonood ka ng video ko. Never kami naglibre ng galon Hindi ba? Hindi ba galon yun? Hindi. Baka hindi kami... Baka napamali lang. Sir, baka hindi kami napanood mo. Mga selyo, sir. Mga filters. Mga selyo. Kasi Yes, sir. Yes, Lahat po. ng- Mga 1,000 yun, sir. Mamalusot ako kayo sir. lahat ng essentials na kailangan mo, sir, bibigay namin. Pero yung galon kasi, we realize din na bulky. Kasi, sir, di naman Pangasinan ng operation ko buong Pilipinas eh. So, na-find out ko, noon, matagal na, hindi pa nagpa-pandemic. Kaya sa video ko, never ako naglibre ng galon eh. Naglibre ako 10 piraso. Once. But that was 2013 yata, 14. Tagal na. So, hindi na ako naglilibre ng galon ever since kasi kapag pinapadala ko, for example, ng Mindanao, boss, galon pa lang, mas mahal pa yung shipping sa galon. Isipin mo, babayaran mo yun. Hindi worth it. Ito naman sa Aklan, sir, marami namang nagbebenta. Naman pala eh. Bumili ka na lang doon, sir. Mas practical yun. Para yung iba may benta rin, hindi lang ako. Di ba? Dito na yun naman, kung baka sakali dito. So, magkano yung, pero ano ka dito sir, ng galon, yung bulky na, ano? Pwede, ako sir, meron akong galon. Pero hindi ako nagpapamigay. Pwede kitang bentahan. Pero kung gusto mo, kung ilan yung kasya sa truck, i-load mo na kasi sa'yo yun eh. Pareho lang naman bayad nun kung puno. Oo, kung puno, parehas lang. Siksikan natin, sir. Tsaka para yung mga equipment, hindi bumaganon. Kasi kakalang ko yun, sir. Sisiksikin natin. Kung gusto mo. So mga nasa magkano sir? Well, kung isang ganito, forward no? Kung forward. Isang ganito, isang 1 tonner, malit lang naman yung... Oy, package 10 ka pala? Opo, 3 tank. Oo, may 3 tank. Siguro kasi pa mga 300 galon. 300 pa. So mga nasa magkano yun sir? 300. 145
Pero i-maximize natin, sir. Kunyari, kasya pa, di karga pa natin. Mura lang naman, sir, ang ano. Nasa 43,500 yan, sir. 43 lang, 300. Basic yan kay sir. Hindi naman. Dito na rin naman ako eh. So, Oo, nito ka na eh. maghahagilap pa ako. Oo. Kung ano na lang yung kasya doon, sir. Magol ka, mas mura pa yung kuha mo dito doon sa nagbebenta doon. Yung sa building naman, sir, bawa, nag-ano tayo ngayon, sir. Tapos, mag-under construction. Yes, sir, correct. I-update ko kayo, sir. Siyempre, opo. Pero on your case, sir, hindi na ako makapag-site visit. Online tayo, online transaction ang mangyayari. Kasi kapag site visit, sir, Aklan ka eh. Hindi namin kinumpit yung site visitation na from Pangasinan to Aklan eh. Bibigyan na lang kita ng konting freebies. Kapalit ng site visitation. Hindi ako nag-site visit, so yun na-save ko. Dahil sa cooperation natin sa video call na transactions, bibigyan na lang kita ng giveaways. Hindi discount, pero giveaways. Magbayaran na tayo. Sir, syempre, sir. Kayo po, sir. Magabayad na po ba kayo? Para makauwi na rin kami ba? May kasama ka ba? Opo, sir. Meron, sir. Para magawa na rin yung kontrata. Ba't yung pinapasok, sir? Nagkakape din sila dun, sir, sa labas po. Nasa Manscaped. Yes po. Ah. Sir, dito sa 100 ice natin, yung shipment natin, 3 months din dito. Bago ano. Hindi, mabilis na ako Mabilis magpadala lang. ng 1 tonner eh. Mabilis lang. Ano ko yan, isasabay ko dun sa deliver ng machine niya. Maganda yung 1 tonner ko ngayon. So, Magdaragdag ako na Vendor. machine. So, yung 50K. half nun, babayaran ko na ngayon. Siyempre, Oo. kung gusto mo, bayaran mo ng buo. Ganon din yun eh. Hindi mo issue ka blank check. I-cash and deliver na lang natin yan. Sa akin, pumapayag naman ako ng ganun kasi meron naman tayong commitment na eh. Kung wala kang binili sa akin, hindi pwede cash deliver. Sir, pwedeng pa, ano pa ako? Fill up lang dito. Paaklan pala, Boracay, sir, no? Nakapunta na kayo din, sir. So, siguro naman. Pumunta na ako doon, sir eh. Pero kung iimbitahan mo ko, willing akong pumunta, sir. Yung name, sir, name. Ay. Sir, invite mo ba ako, sir? Oo naman, sir. Punta talaga ako doon, sir. Punta ka dun, sir. So, pag nag-blessing ng ano, sir, water station, sir, gusto mo, sir. Ako magkakat ng ribbon. Oo naman, sir. Saka makikipulot sa barya. Di ba yung mga nag-opening, hagis ng barya, sir? For cash basis naman tayo, sir, lahat. No? For cash basis. Hindi ka ba nangungutang? Hindi, sir. Di ba Ayaw talaga ko mayaman? mangutang, sir. Chakiva! Email address na lang, sir. Ayaw daw mangutang mo, sir. Hindi nangungutang kasi big Kasi time. sa ulo, sir, eh. Big time eh. Pero napaka-simple ni sir, no? Kala mo, kala mo very simple. Pala, milyonaryo pala yung kausap ko eh. Hindi 1 naman. million pala, sir, no? Ikaw yung milinayo, sir, eh. Gawin ko lang po muna yung contract, sir. Baka may mga katanungan ka, sir, para at least masulit ko naman yung dayo mo. Yan ang maganda sa inyo, sir. Boracay kasi. Laundry, water station, yelo. Pero sir, maganda yan pag dumating yung yung pangselyo, no? Hindi pa dumating eh. Kasi kukumpitin ko yung costing ng shipping ba? Sorry. Oo, okay lang yan. Hanggat hindi lumaland dito, hindi ko makompute yung costing, di ba? Kailangan malaman ko magkano babayaran ko sa tax. Made in ano din yun, sir? Made in ano? Actually, sir, yung iba China. Pero ang gagawin ko kasi dyan, i-customize ko pa yan. Ah, Hindi naman komo lahat ng galing doon, agad ang di-deliver ko. Mayroon mga papalitan pa rin akong parts eh. Kagaya itong yellow ko, dami kong binalitang parts. maganda yun para hindi ka na magano ng bago para Oo, bawas sa tao, di ba? bawat tao. Di, tsaka mabilis, kita mo, nanlaglag eh. Oh. Laglag. Ganda nga eh. Oo, isang tao lang sir, ikakamada sa freezer yun. No? Sir, meron din pala kayo, sir, na ano, nagpapalamig sa, gusto ko kasi yung stockan ng ano, ng yellow, yung nagtutip na, yung parang malaking freezer. Yung machine nun. Meron sir, meron ako. Meron kayo na. Oo, cold storage. Meron ako niyan. Pag gusto mo, kunin mo na yung parating ko. May parating ako 1 month from now. Nandito na. Cold storage. Alam mo na, may, ano yung, magkano yung presyo nito? Pag dumating, sir. May naman, sir, pagka. Sige, sir. Hindi kasi, madalang kasi nag-i-stock yan, sir. Eh. Pero gusto ko magparating po ng, ng mga ilang piraso para pag may kailangan, kagaya mo, may requirement ka sa ganyan. Hindi lang naman ikaw ang may kailangan dyan eh. Kasi pati yung ibang mga nag-order sa akin ng mga 3 tonner, yung malalaki, kailangan nila ng malaki. So, yung storage siya, sir, may layout din kayo, sir, o kahit ano lang yun? Ano yan, sir eh? Ang mga ice plant kasi, sir, mas gusto niyan kasi kapag ka yung yellow na ganyan, yung machine na ganyan, mas gusto niyan open. Parang parking lang, sir. Kasi mas maganda, ventilated siya. Ngayon, pag laglag ng yellow, yun naman po ang ilalagay natin sa mga cold storage. Kasi yung bumubugan na exhaust doon, mainit yun, sir eh. Imagine mo, ikaw lalagay mo sa kulob, tapos bubuga, mainit. Dalawang klase po kasi yan. Meron po kasing water cooled at meron din air cooled. Yung nakikita mo ngayon dyan,
Isang water-cooled, isang air-cooled. Yun nandyan ngayon, naka-display. Yung layout na provided niya sir, kasama natin yung usually kasi yung nakikita ko lang sa YouTube niya sir, ano yung sa Water station. Usually, sir, hindi ko sinasama sa layout ang yellow. Kasi ang yellow, very basic itayo eh. Kumbaga, lagyan mo lang ng maayos na electrical supply, tapos water source from here. Kahit medyo outdoor na siya, na may bubong lang na ganun, okay na tong makina ng yellow eh. Ito ang hindi. Ito ang medyo maarte, yung water system. Kasi kailangan, dapat ano siya eh, sanitize eh, kasi iniinom. Ang yellow ganun din naman. Pero, hindi nire-required na talagang naka-enclose. Dapat siya, mas maganda nga ventilated. Wag lang naman doon sa ilalagay mo, kunyari eh, yung lugar mo eh masasakyan, maraming usok, alikabok. Wag naman doon. Kapag ganun ang situation, doon, kailangan ikulog mo siya. Kagaya yung lugar ko, sir, dito, wala naman masyadong nadaang sasakyan. Hindi rin maalikabok. So, pwede ako mag-operate ng yellow dyan na diretso. Kasi ang yellow kasi pag nahuhulog, pwede diretso sa sako eh. Walang panggagalingan ng contamination. Pero yung lugar, sir, halimbawa na open, maraming alikabok, maraming nadaan, maraming usok, ayan, kailangan mo ikulog. Tapos ang ginagawa namin, yung exhaust, nilalagay namin sa labas. exhaust ng Yung one tonner kasi sa'yo, di ba? Kung one tonner kasi, ano lang naman yan eh, air-cooled yan eh. Lalagyan lang namin ng ano yan, sir, ng yung industrial ducting para dumiretso yung heat air sa labas. Pero kapag ka mga 2 tonner pataas, may mga water-cooled na tank. So yung mainit na tubig, pinapalamig niya doon. Kailangan palamigin niya yung water cooler. So pag nagpatayo pala ako ng building niya, mag-aabang pala ako doon ng ano, yung parang labasan niya sa Yes, sir. exhaust. Correct. Para di na magbutas pag Correct. mga ilang inches yun. Ganyan kayo, sir. Makikita mo yung actual na one tonner nandyan, yung ginagawa na. Pwede ko lang makita mamaya siya. Opo, mamaya. Itutur kita mamaya. Kakarga lang kami ng Prion, tsaka ano eh, refrigerant. Correct na naman ako ng mga follower ko. Yung Prion is brand. Di yan Prion. Refrigerant yan. Kahit man kayo, sir, Prion ang alam mo, sir, di ba? Sa cooling system. Sasakyan kasi kapag ka nagbabawas ang aircon natin, di ba? Pag hindi lumalamig ang aircon, ano nga sa isip mo? Baka kulang sa Prion. So, parang commonly, no? Yung first word na Nung ba Pero actually, that is a brand. Brand pala yan na parang Colgate ba? Yung mga tanong, mangyayari lamang po kapag ka nag-start ka na eh. Ang hirap magtanong pagka hindi pa nangyayari. No? But if you have already experience, sigurado. Ay, hindi! Iniintay namin yan, sir. Our transaction will start at the time na we have already our business transaction. Pag inquiry, hindi pa yun eh. Inquiry lang yun eh. Pero kapag you already commit, ibang usapan na yun. presyo lang muna sa una. Mm. Price ng machine. Yeah. If you're satisfied with the price, then we have a deal, di ba? But hindi ko satisfied, ba't ka makikipag-deal? Pero okay naman, sir. I think, kasi hindi ko alam what you know na eh. Satisfied naman ako sir. Lagi ako nanonood sir. Marami naman water filling machine Sa Aklan. sa ano. Tama. Oo. Pero siyempre, gusto kong invest naman ako dito na tayo sa number Sa Sure, di ba? Nax, salamat. Ano po yan eh, sabi ko nga, the machine na i-invest mo, yan yung magiging pinaka-heart ng negosyo mo. So, yan ang bagay na hindi pwedeng magkamali. Everything will follow na kapag ano eh. Meron nga kami, sir, mga experience eh. Bumili muna ng machine, wala pang building yon. Nilagay lang muna sa bahay. Hindi pinakita yung kanyang water station. Nasa bahay lang. Binibili ng tao, gusto yung lasa ng tubig. Hanggang sa lumakas yung business. Sa bahay lang. Oo. After a few years, if I'm not mistaken, mga 2 years yun. Yun, pinagawa na rin niya ng building. Pero ang concern ko lang, ang mali niya, binaklas yung machine ko doon sa bahay at inilagay sa panibagong building. Paano ko sinabing mali? Magkaiba na sila ng water source. Hindi na naka-tailored fit doon sa water source na pinanggalingan niya sa bahay. So basically, nagbago yung lasa. Customer may nagreklamo, maubos din ang customer niya. Moral lesson is, kung ipapalipat mo, mas maganda sa amin pa rin. Kasi pag nilipat namin yun, syempre, iti-tailored fit namin ulit yon doon sa bagong water source na gagamitin. Hindi doon sa kung ano yung madapnan lang niya. Imagine mo kung kailan niya ipinuwesto at saka humina. Sayang. Eh di sana ang ginawa na lang niya. Andiyan na yan eh, stand-alone na yan eh. Eh di bilhin ako isa pang machine. Lagay ko doon sa shop, di ba? At least kung masira yung kanyang water station na dati, may backup siya ng isa. Tama, may income na rin eh. Yun lang yung medyo side comment ko sa experience niya. Na naikukwento ko naman sa inyo kasi real story to eh. Yung mga binabanggit ko naman sir sa videos ko, it's a real story
different point of view, different story ng mga clients namin. Sasabihin ko sa iyo mga pros and consequences in time na pag ganito ginawa mo, pwedeng maging ganito yan. Based on the other client namin. Kumbaga, hindi kwento, experience. Kaya nga sabi natin, experience is the best teacher eh. Pwede naman talagang ilipat niya yun eh. Totoo na, wala. Hindi niya na, siguro, hindi lang niya napansin na, ay, oo nga na, tama. Dapat, may pera naman ng pambili kasi gumagana na yun eh. Ba't ko pag ginalaw? Good choice sana yun kung ginawa niya. Pagawa ko, Alfred, pagawa ko ng building dito eh. Kasi gusto ko may, pag pinacheck ko yung negosyo ko, may building eh. May maayos na sistema eh. Yung problema, binaklas nila. Sila lang gumawa, hindi na kami gumawa eh. DIY na eh, yun ang mali. Hindi niya na-realize na, oo nga pala, nung in-install nga pala to, tinesting pa pala yung tubig bago ilipat doon. Bago yun. Yung sa akin ng mga sir, deep well yung magiging source ng So, mga 25 to 30 meters away sa, nasa bukid din kasi. Sa Poso Negro. Hindi sa, sa machine. So, yung pangagalingan ng tubig niya malapit sa lake, Sa lake, sa ilog. Pero Okay hindi ako maglalagay doon mismo sa ilog, kundi sa gilid lang noon. Kasi sa baba noon maraming tubig. Tama. Opo yun, sir. Yung diskarte mo na yan. Okay. Oo. Kahit kayong ilog mismo eh. Gusto ko kasi pag malayo para maganda ba. Siyempre yung dito kasi banda sa likod ng building, yung mga septic tank. Very good yun, sir. Oo, kung malayo. Ilang meters? 40 meters? Pwede. Maganda yan. So yung nun sir, magbibili ako ng pump sir, no? Doon mismo sa deep well. Yeah, para pumunta doon sa building natin. Yung steady na pump, di ba sir? Steady, doon lang talaga ng pump. Opo, dalawa option mo eh. Pwede kang mag-submersible, kasi malapit ka sa ilog. Kaya nga sabi ko, pwede yung mismong ilog eh. Kaya lang, problema natin, pag yung mga ilog kasi, baka mamaya may mga nagtatapon ng dumi sa ilog. Pangit. So, mas maganda, malapit sa ilog, para kahit paano, bago mo higupin yung tubig, na-filter ng lupa. Ang gagawin kasi yung tubo niya, ipabalutan ko ng buhos na semento para walang mag-unod, di ba? Tapos, punta nun sa kwan. Siguro, lagyan mo na lang ng pump, siguro, para Submersible you can use, or pag gano'n, shallow pump lang sir. Hindi kailangan deep well yan kasi mababaw lang. Pag isang tubo ipapabaon mo, shallow pump ang ilagay mo, wag deep well pump. Kasi maggastos sa kuryente yun. Pagka deep well, papunta doon sa water station. Comment ko lang, maganda, lagyan mo na rin ng filtration bago pumasok sa building. Pwede mong i-order dito or pwede sa labas mo yun. Pero kung dito kasi kami na magagawa. Meron kami dito sir, kung gusto mo, yung tagpo 45,000. Yun sir, 45K, pero ano siya, binabakwas yun, FRP na malaki yun. Much better yun. Kasi less maintenance yun eh. Wala kang pinapalit ng filter eh. Parang ganyan. ayun yung filter niya sir na ilalagay doon. Ganyan. 45K. So bago pumasok sa building mo, bago pumasok sa mga tangke mo, malinis siya. Iba to. Iba. Huwag natin pakialaman to kasi ito yung system mo eh. Kung baga, hindi natin papakialaman whatever the system na included dyan. So yung ilalagay natin sir, bago pumasok sa buong building mo. Pagpasok sa building, sir, isipin mo yung mga panghugas mo ng container, panghugas mo ng kung ano-ano man, filtered water na yun kasi galing dyan. Not technically pwedeng mainam kasi walang UV. Lagyan ko ng UV, sir, pwede siguro. Pero I need to test po the water pa din. Kasi yung water, baka mamaya mataas ang parameter, sir, yung pwede naman yan. Suggest ko lang, sir, in case. Normally, sir, kapag mga deep well na ganyan, yun ang sinasuggest ko. Pero kapag nakanawasa kasi, hindi mo kailangan eh. Maganda na yung tubig ng nawasa kung minsan. Pero, syempre, kung may extra budget, why not, di ba? Hindi kasi included sa package namin yung pang-filter dun sa building. Building na kasi pinag-uusapan eh. Sa labas na yun eh, oo. Optional yun, sir, optional. Pero palagyan ko na lang ng housing para di siya ulan na kung ano man. Well, kahit sa gilid lang ng building eh, 'di ba? Yung mga building natin may mga Kasi yung pasobrang ganon, 'di ba? Ilalagay mo lang doon yun eh. Gusto mo sa loob mismo ng building, yung water station, pwede. Sa loob mismo ng water station mo ilagay. Para, 'di ba, bubutasin natin yung pader. Sa pader nun dadaan sa filter muna bago pumunta sa tangke, bago pumunta sa mga faucet mo, ayun. Yun ang magandang setup doon. Ito, yung mga nasa likod ko, ginagamit sa poultry, ginagamit sa resort, ginagamit sa yung malaking demand, malaking volume ng capacity na kailangan. Gusto kong gamitin yan sa package din eh. Kaya lang, mag-overkill sir eh, mahal to. Yun nga lang, 708,000, medyo nalulula na yung customer eh. Lalagyan ko pa yan, baka umabot ng million yan sir. Pero maganda kung yan, ano? Order ka, laki, no? Pang planta. Pero ganda niyan, sir, no? Package,
The next package 11 is here. Package 11. May bibili kaya nun? Tingin ko wala eh. Meron yan, sir. Sigurado. Oh, sa bagay, ikaw nga, naghanap ka pa ng mas mahal eh, no? Hindi naman, sir. Di ba? Parang yung dating mo rito, sir, nung dumating ka, yan na ba yung package? Ala bang mas mahal dyan? Alfred, bigyan mo ako ng mga package 11, yung mga gano'n. Dami na rin bumili sa akin, eh, mga pang poultry. Yung talaga may pera, sir. Siyempre, isang harvest lang nun, sir, eh. Di ba? Itlogan, tsaka ano, sir, yung mga 28 days. Hindi na 45 days, eh. 28 days na lang, eh, harvest na, eh. Eh, di kung kumita sila, isang buwan lang nila yan, sir, di ba? Sir, picture tayo. Yes, sir. But anyway, thank you so much. Thank you. Thank you for availing our product. Sir, akbay ako, sir, ha? Boss, thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat.